Ano nga po ba naging issue dito? Bakit umabot ng ganong kalaki yung kanilang financial obligations? Well, historically, marami ho, hindi lang itong airline na ito. If you notice, noong 2017, mas malaki yung issue, 7 billion sa isang airline naman. Mhm. Nga, it took the PEC Presidente Duterte ang nagsabi pa na kung hindi nyo sesettle ng 10 days, sasara ko yan. At naayos naman po yun at wala namang nangyari. No? So, ito po nagsimula ito 833 billion but 2021 pa ho ito, million 2021 po hanggang sa ngayon. Tingnan po naman natin kasi yung nangyayari. Una noon, nagkaroon ng COVID. Yeah. Walang pasahero pero tuloy ang bayad nila sa amin dahil hindi naman po pwedeng hindi sila singilin at saka ang nagiging issue diyan ang paano natin ito halin tulad natin sa credit card dahil unang-una yung mga billings ng mga galing sa probinsya hindi nagtatama doon sa billings na nakarecord sa kanila. So magko-contest sila ngayon. Ang nagiging issue, magbabayad sila partial because parang credit card. Kung hindi ka magbayad, putol ka. Oo. So at least unti-unti. Hanggang sa finally, na-resolve na 200 plus na lang at pina-aprobahan sa board. Kaya yun ang base ng letter na pinadala. Yung binabanggit niyo po nung una, nung before, it's because of the pandemic. Ito pong issue with AirAsia ngayon, nakaapekto po ba yung taas ng presyo ng fuel kung ba't nahihirapan din sila na makabayad? May effect po yun? Lahat po ng airlines may problemang ganyan. Okay, oo. And sir, ang malinaw lang dito, kung sakali man wag nga sana na on June 6, kung hindi magkasundo, may plano ang KAA para sa mga pasahero na nakapag-book ng flights. Yun ang sure. Tama po, dahil unang-una, hindi naman po kami pwedeng bumali doon sa order at batas po yun. So, gumawa kami ng contingency plan para at least disaffected yung mga pasahero dahil ang kawawa rito yung pasahero. Oh, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa AirAsia kung nag-aabiso na sila as early as now doon sa kanilang mga pasahero na posibleng maapektuhan ng flights? Hindi ko po alam pero sa ngayon po, ang pagkakaalam ko, nag-communicate sila rin sa top management kaya inaayos nila yung issue. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.